Okay, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon sa mga OFW natin na nasa Middle East. At salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Tapnos PH. At bago tayo magsimula sa podcast natin ngayong hapon na ito, gusto ko lang ilambing ng konti na paki-like, paki-share ng video na ito, and then if you are not subscribed, paki-subscribe. At kung gusto nyong ma-notify ka agad kung meron tayong bagong broadcast, pakipindot na lang yung notification bell. Okay. So, maraming pangyayari kahapon at actually meron na tayong mga vlog with regards to the what is happening, anong nagaganap sa House of Representatives. Pero dagdagan natin ng konti kasi maraming medyo mahaba yun at maraming mga aspito na dinidiscuss doon na hindi ganong natalakay. Unang-una, itong ginawa ng EMLC Chief Executive Director. At klarong-klaro yung ginawa niya na paglabag sa anti-money laundering law at yung bank deposit secrecy law. At ito, ang mangyayari dyan, meron talaga magsampa ng kaso sa kanya. Merong magdemanda sa kanya, that is for sure. At sa tingin ko, handang-handa ito si Porky, ano pangalan ito? Porky Buenaventura, na tumanggap ng mga kaso na ito dahil wala siyang pasubali na nagsasalita. Wala siyang takot na sasabihin yung mga bagay na alam naman niya as a director na bawal yan, na pinagbawal yan ng batas. Pero may tapang siya na sasabihin kasi meron nag-assure sa kanya na huwag kang mag-alala, kaming bahala sa iyo. Hindi namin palulusutin yan sa ombudsman. Siguro yan ang pangako sa kanya. Paano hindi niya malaman yan? Ang palusot pa niya na hindi daw exempted daw yung direktor. Ang empleyado lang daw ang pwedeng mademanda. Meron bang ganun? It is the institution or anybody na maglalahad, lalo na yung mga taong otorisado na gumaganap ng kanilang tungkulin dyan sa loob ng EMLC, lalo na isang chief na executive director katulad ni Porky Buenaventura. So malamang talaga ito, baka ngayon naghanda na ng demanda. Maraming mga abogado rin na nag-iisip at na-concern sa pangyayaring ito na bakit ginawa ito ng isang tao na mismong taga-EMLC. That's for, sa tingin ko, may malitang kumilos dito. Dahil ito si Porky Buenaventura, nung ano pa ito April 14 pa, na-appoint mismo ng Pangulo. Napalitan yung luma. So parang hinahanda talaga ito para sa ganitong event. Kitang-kita. Puro, kasi yung dati, hindi talaga nakakuha si Trillanes ng pabor na komento. Dahil nung 2004, nagkaroon din ng hearing ang Quadcom, the same, wala namang ibang mga prueba si Trillanes, puro naman nga hearsay yung mga dinadala niya. Dinadala dyan sa mga hearings na yan, mga dala-dala niyang ebidensya na wala namang ka-ebidensya. Sa totoo lang, puro hearsay yung sinasabi niya. Nung una, yung unang EMLC, nagsabi na hindi sila nagbigay ng dokumento. Pero dokumento kay Trillanes, wala sila, hindi bawal yan mag-release kahit kanino. Pero ngayon, iba ang nangyayari, ang mismong direktor ang nagdala ng mga dokumento para lang masiraan si BP Inday Sara. At hindi pa niya pinaliwanag ng mabuti. Yung ibig sabihin ng outflow tsaka inflow, yung withdrawal and deposit.
Napakasimple lang naman kung in-explain niya mabuti kung naisip niya na maraming nakikinig mga tao na hindi naman kabisado ang pamalalakad ng isang bangko o isang financial institution tulad ng isang bangko. So maraming hindi nakakaalam niyan, yung transaction. Akala ng iba na yung transaction, yung pera na nasa loob ng isang account o isang bank account. Kaya ang impression nila, yun ang pera ni BP Inday-Sara sa loob ng 20 years. Now, which is not even impeachable. At pinapayagan ni Luistro na madiscuss yan na hindi naman, wala naman yang connection doon sa impeachment complaint. Yan. At in fact, itong mga dinagdag nila, these are improvements doon sa mga ebidensya nila na that is not allowed. Hindi yan acceptable na mga ebidensya dahil ini-improve mo eh. Sabi ni Dilima, hindi daw na kailangan daw natin tuklasin kung bakit clarificatory lang daw. Kayo ang nagdagdag niya, salin lang inihingi nyo tapos ang dami yung dinagdag na mga komento. Kaya tama yung si Congressman Dargen ng Ako Bicol. Meron na tayong komento dyan with regards to sa mga partido. Ngayon, yun na nangyari. Ito mga presentasyon ni Trillanes, lumang tugtugin na to, yung kapanahunan pa na kapanahunan sa regime ni President Duterte, hindi naman siya talagang pinakialaman ng gusto. Kung hindi siya mag-charge ng ganyan, tsaka na siya sinasagot. Kaya nangyari kay Pulong, yun ang nangyari. Na pinaratangan niya si Pulong na wala namang klarong ebidensya. Sabi niya sila Kanyas, ganito, ganyan, nag-manifest na ganyan daw, involved talaga sa droga sa Napulong, o ganyan. Bakit hindi mo dalhin sila Kanyas na siya na mag-testigo? So lumabas na hearsay lang yung sinasabi mo ni Trillanes. Hearsay lang sinasabi ni Trillanes. Dapat nang mag-witness mismo si Las Cañas. Hindi yan tinatanggap sa korte na ikaw ay hindi naman directly involved dyan sa mga paratang mo, mga kaso na pinagsasabi mo. Dapat ikaw ang primary witness, hindi yung ibang tao. Kung mayroong ibang tao, dapat yung ibang tao ang pauupuin mo dyan na magsasabi na siya nakasaksi sa lahat ng mga krimen na nagawa, tulad niyang sinasabi mong droga at yung pagbigay ng mga pera. Ito rin sinasabi niya si Samuel nagbigay ng pera dito, nagbigay kay Hanilit, nagbigay kay Kitty, kay Pulong, kay Baste, puro manager's check. Ang galing naman ng drug lord na yan. Kailangan pa i-clear up ng manager's check. Paano? Makikita yan sa sa money laundering. Kung idalhin mo yan sa bangko, question, maging suspicious account yan. Suspicious deposit or withdrawal. Dahil wala namang basis kung saan galing yung pera na yan. Kaya makikita doon kung saan galing bago tanggapin ng bangko. Bago tanggapin yung deposit na yan, kailangan may proof ka. Kasi may batas tayo na above 500,000, kailangan may dokumento ka kung patunayan mo kung saan galing yung i-deposit mo pera. Ganun yun sa anti-money laundering law. So, nakakatawa yung sabihin na naka-manager's check pa. Tapos yung pagbigay pa may 0.86, may butal pa. Ganun ba yung pagbigay ka ng mga drugs? At minor, inisyuhan mo ng cheque. Kasi noong 2011, minor pa si Kitty. I think 12 years old pa yata. Ilang taon na ba si Kitty ngayon? 26, 25? O tama. 12 years old, inisyuhan mo ng cheque. O siyempre, pupunta sa bangko yan. Di ba, magdala ng ID niya. Hindi naman kailangan yung nakapangalan dyan sa cheque, yung magpapalit. O ganyan kaulol to si Trillanes. Diyan kagunggong. Tapos,
may money trail yan dahil ipadaan mo sa bangko yung proceeds ng drug deal ninyo. Napakahunghang naman na ano yun, na witness na kailangan pupunta pa sa bangko para i-deposit yung amount na yan at patunayan na yan ay galing sa droga. So nakikita natin nakakatawa yan. Kaso lang yung mga iba, itong mga congressman na yan, akala nila nakaisa na sila. Hindi nila nakikita kung halatang halata na panluloko lang sa bayan ang ginagawa nila. Tulad ng mga papel-papel ni Redondo doon sa pagsasabi, ito transaction ni BP Sara, ang saliin niya ganito lang, ganito ang transaction niya. Alam mo ba anong transaction? Hindi yata alam ni Redondo transaction, whether withdrawal or deposit, ang maiiwan yung ano mo, yung network mo, yun ang network kasi kasama ibang mga properties mo yun ang ano mo, pera na yan sa loob ng bangko mo. Hindi yung transaction. Transaction ibig sabihin kung maglagay ka, magdeposito ka, one transaction yan. After a while, after a day, sa isang araw kasi dapat 500,000 lang. 500,000 yan may limit ang bangko. Tapos tinatanong na yan kung saan galing yung pera. Kaya lalagyan nilang suspicious na transaction. Ngayon, marami namang pera na hindi dumadaan sa bangko. Di ba? Ang dami. Yung mga malita na yan, dinaan ba yan sa bangko? Kaya nga puro cash yan Cash ang bigayan dyan kasi mahalata na ganyan. Ang isang bagay lang na matindi rin, yung bangkong pinagkukuha ng pera. Siguro dahil sino ba yung in charge yan sa DPWH na taga Bulacan na, sa lahat may kumpanya din siya, may contractor siya ang nagpapalit at may commission na parang 3% kung mapapalitan niya yung pera na galing sa DBM na issue sa kanya, siya nagpapalit at yun ipinaghahati-hati na nila Fernandez, binigay na doon kay Saldico. Yun na yung malita. Ganyan. Ngayon, ipapasok ba yun sa as a transaction sa bank account? Diyan na lang kitang-kita na nakalukuhan yung sinabi ni Trillanes. Tipin mo, 10 million papasok sa bangko. Kung galing sa droga yan, galing kay Samuel Oy, tanga ba si Samuel Oy? At tanga ba rin yung mga Duterte kung talagang galing sa droga yung natatanggap nila? At yung mga paratang ni Trillanes, incredible na kasinungalingan. Walang maniwala sa iyo. Alam naman ang ng mga tao kung ano yung mga pamilyang Duterte. Yan lahat, mga chiki na yan, galing sa negosyo yan. Yung mga negosyante, si Ma'am Manilit, ang tagal na niya nagnegosyo. Hindi pa yata sila kasama ni President Duterte. Nagninegosyo na yan dyan sa Davao. At malakihang negosyo ang pinasok niyan. Kaya kung makita mo doon sa mga transactions, ang daming nakapangalan kay Ma'am Manilit. Mas marami pa kay VP Sara. Na sinabi VP Sara at saka Mang Scarpio, marami rin silang negosyo. Simula noong 2005 hanggang ngayong 2026, hindi kaya abutan ng bilyon? Abutin ng bilyon kung ang pinag-usapan labas-pasok ng pera. Pero hindi yan ang pera na sa loob ng account mo. Kaya anong sabi ni ito si Porky Buenaventura, tinatanong siya ni Timio kung yan ba ang pera sa loob ng account? Anong sagot? Maybe pwedeng merong laman, pwedeng wala. Di ba? Kasi hindi naman siya umahawak ng ganyang mga accounts. Ibig sabihin, ang nakikita lang nila yung transaction lang. Kaya
linuloko niya yung mga tao. Linuloko yung mga tao na ganyan. Ang mga transactions, yun ang laman. Si Ridon, yun ang ang gustong ipamukha sa mga tao na yan ang pera ni BP Sara. Na kahunghangan eh. Nakita mo naman, yung talagang impeachable na years, 22 to 25 o 26. Bilangin mo yung pumasok na transaction. Noong unang unang taon, 2022, around 40 million. Then sinundan ng 3 million ang the next year, 2025. Then sinundan ng 2024, then 2025, 13 million yata. 2024 pala yun. Ang 2023, around 3 million. Then 2024, 13 million. Then 2026, 2025, 13 million. Nagiging nagiging 1 million. 1 million na lang. Transaction yun. Ang lumabas at pumasok sa account ni BP Sara. So, ang pondo na sa loob ng account na yan, mababa pa dyan. Baka nga wala pang 6 million. Ganun yun. Kaya kalukuhan niya eh. At dyan titingnan kung nag-jive ba doon sa salin niya. Titingnan mo kung tumutugma ba sa salin niya. Ang sinasabi ni na ito yung transaction, pero hindi nila sinasabi na may naiwan na pera. Doon yun ang basihan pag-file mo ng salin. Yung naiwan na pera sa tao na yun, hindi sa transaction. Kaya kalukuhan ang sinasabi nila. Pati itong ibig sabihin may connivance ng AMLC Chief Director, Executive Director na si 4K Buenaventura. Kasama rin yan sa malita, sigurado yan, kasama sa malita. May tungkol naman doon sa reklamo ni Garden na ini-improve natin yung ebidensya, na gustong nung magsalita siya, gustong ipatigil kaagad ni Luestro dahil magbubuking eh. Na-proving na raw yan, that will not be discussed here because it should be discussed in the actual hearing in the impeachment trial court, which is the Senate. Ganon din si De Lima, ganyan na ganyan. So nakita natin na style kangaroo court talaga. At hindi lingid sa kaalaman nila na bawal talaga yung i-discuss yung bank secrecy law at kailangan pang ng court order ng Court of Appeals para yan mabubuksan nyo. At may Privacy Act pa na sa accounts ni Manscarpio dahil private individual si Manscarpio. Bakit ginalaw mo ang kanyang private na property, which is his bank account? Kaya ang laki ng pananagutan ng mga even the senators, the congressmen. Malaki ang pananagutan nila. Ngayon, dapat si Trillanes tanungin, bakit ikaw nagsampa ng mga kaso na yan? Ano bang position mo sa government? Do you have any position na pwede ka mag-initiate ng isang investigation? Sipin mo, marami siyang pinagsasabi dyan sa kanyang affidavit na hindi naman related sa impeachment case. Bakit inalaw pa nila yan? Bakit inalaw pa ni Luestro yan? Dapat dyan, on that moment, pinatigil na siya. Sabihin niya, irrelevant yung pinagsasabi mo mga insidente o mga ebidensya mo dahil hindi naman hindi naman kasama sa impeachable complaint yan. Sa impeachment complaint yung pinagsasabi ni Trillanes. Kaya dyan pa lang makita natin na talagang lumabag ng gusto itong Court of Justice ng House of Representatives.
the Croc's House. Lumabag talaga sila. At ito, magiging mitya yan para mag-file si VP Inday Sara ng TRO dyan sa Supreme Court para nga mapatigil na yung hearing na yan. Which is, napakalaki ng porsyento na mangyari dahil nga sa mga ginawa ng mga congressman. Ginawa nila kung ano-ano lang ang linabag nila sa ating constitution at sa due process, dahil yung mga huling mga hearing nila, walang natanggap si Inday. Lagi lang sinasabi ni Luistro na bigyan daw ng kopya si Inday sa itong pinag-usapan. Dapat noong pa bago magsimula para alam ni Inday kung paano dipinsahan ang kanyang sarili. Pero ayaw na, hindi iwiwib ni Inday ang kanyang right na hindi umating. Karapatan din yan na kung sa tingin ng isang respondent na talagang tagilid ang kanyang posisyon dahil nga sa bias na pinakita ng chairman ng Committee on Justice na si Luistro na hindi siya attend. Walang problema kung magsasalita siya sa media. This is a free country. Sasabihin niya. Hindi pa naman Court of Justice yung committee mo. Pwede pa mag-comment yan. Mag-comment yung pinaratangan nyo na hindi talaga naman ginawa niya. So, yun ang nangyari dyan sa kaso na yan. So, antayin na natin ang TRO, hoping na patigil na yan ng Supreme Court. Dahil ang daming linabag na mga batas natin, Bill of Rights natin, linabag Bill of Rights, ang karapatan ni VP Inday Sara, ay linabag nila. So, dito naman tayo sa isang topic. Yung topic ko dyan, actually ito yung nakalagay dyan sa thumbnail, na biyak-biyak na or hati-hati na ang House of Representatives. Kasi, nagsalita nga ito si Martin Romualdez at nagbabanta pa. Dahil nga siya, may kaso na pinail si Boying sa kanya. Plunder na pinail ni Boying sa Sandigan Bayan. At humingi nga siya ng clearance para magpagamot daw sa Singapore, pero hindi yan inaalaw. Pinigilan niya ni Boying. So, this conflict yan sa loob, saksakan sa loob, ang katrayduran na nangyayari ngayon, ito na yon, sila na magpapatayan. Sabi ni Romualdez, hindi ako babagsak, na ako lang. So, talagang idamay niya. Wala namang ibang ibig niya sabihin dahil ang tinutukoy niya ay executive. Wala daw siyang kinalaman dyan sa pagkawala sa mga pundo dahil wala naman siyang ganyang power. At talaga, wala kang power na nalimutan mo yata yung kapanahunan ng eleksyon na halos dinidiyos ka ng mga loyalista at mga congressman na gusto talagang kumampi sa iyo para matulungan ng pundo. Yun ang nakikita natin na yung sinasabi no na wala ka ng power na gagawin yan ay hindi yan totoo. Nagdudumilat ang katotohanan. Lahat sumusunod sa iyo dahil nga kung ang Kongreso may power of the force, ikaw may power of the force sa lahat ng mga congressman dyan sa loob ng Kongreso. Pero meron talagang lumalaban din sa iyo. Meron lumalaban na tulad nila Kiko Barsaga, nila ni Libisti, sila Ongab, sila ni Pulong. Yun yung mga Duterte. Ngayon, bagong pasok yun si Garden. Saldico. Ibig sabihin, ngayon itong Kongreso, nagkanya-kanyang hanap ng masisilungan. Kasi nag-away na itong dalawang mga mastermind class of the masterminds. Yung isang mastermind na medyo maliit, sumibat na. Ito ngayon, makikita natin ang loyalty. Parang loyalty check ito in between this faction.
Ang isang faction na mga bangag, hahati sa ilan yan. Kasi ilan yan dahil iba yung kay BBM, iba yung kay Martin Romualdez. Isang faction na sila dati. At ngayon, maghihiwalay-hiwalay sila. So, ang faction ni Martin Romualdez, based yan dun sa Tingog Party List at saka sa Lakas CMD. Sa Lakas. Kasi Lakas yan eh. Kaso ito, pinamunuan ni Gloria Arroyo. Ngayon, sa pagkangayon. At alam mo naman, bago lang kita si President Arroyo at saka si Sara, hindi natin alam kung anong pinag-usapan. But, yung grupo na yan, yun ang maghati ng Lakas. Yan ang maghati. Mahati ang Lakas niyan. Kasi, ano na nga, klaro na yung banggaan nila kay BBM between Tambaluslos at Bangag. Nakikita naman natin nung nakahuli niyang speech na talagang sinisid niya yung regarding sa budget. Sinisid niya si BBM. Ngayon, ito will ultimately break the party. So, kung titingnan natin yung dito sa side ni BBM, sasama dyan sina grupo niya na Sandro Marcos, of course. Yun ang mag-spearhead dyan sigurado dyan sa partido na yan with regards to the congressman. So, ang problema lang nila, wala silang winnable na kandidato. Kaya kukunin nila si Lini para kasama na rin yung ibang mga makakaliwang grupo sa kanila. Tulad ng, I don't know kung akbayang sasama niya. Yung CPP-NPA, sasama yun dyan lahat. Sa i-endorse ni BBM na alam na natin na si Lini Robredo. Yan ang i-endorse ni BBM. At ang mga komunista at ang mga liberal ay pupunta dyan. Dyan kakampi. So paano na lang yung grupo na sasamahan si Martin? Sino yung mga yon? Di yung NUP. Ang NUP. Dati namang NUP ang, di ba, nangyari noon na pinaratangan nga si Rason, which is isa sa mga oligarch na suporta dyan sa mga sundalo, mga politiko ng NUP na nandyan sa Kongreso. Sabi pa nga ni Puno, ayaw nga nila yung with regards to the impeachment, kung hindi malakas yung kaso, kaya ayaw nila sumama. So ngayon, matitest na natin. Din yung balita na gusto na magkudita ng isang oligarch. At ito, sa tingin ko, ito ay si Rason. Si Rason na supporters ng NUP. At dito pa nga nagkaroon ng kaso si Kiko Barsaga dahil nga sinabi niya na nagbigay ng pera si Rason dito sa mga congressman para bumuto, hindi bumuto. Wala pa namang butuhan, hindi pa natin alam kung saan ito papunta. Pero ito yung grupo ni Tambaluslos na susuporta sa kanya. Part ng Lakas si CMD ba yan? Christian na Muslim Democrat. Meron ding kakampi dyan si Martin Romualdez at itong Tingog Party List. Yun ang mga kakampi niya dyan. Siguro magkaroon din ng coalition with other lesser known parties. Kaya malalaman din natin yan pagdating ng panahon. So, ang punto natin, nagkabiyak-biyak na talaga sila. So, maiwan yung mga Malita Boys, Malita Girls, Malita Syndicate kay BBM. Hindi sila alis dyan. Kaya itong
si Tuwi Chanko, malamang isa yan sa naiisip siguro ng presidente na tatakbo ni Pangulong Marcos na bangag na tatakbo bilang presidente, or si John Vic Remulla. So, ang problema niyan, nakipag-usap na siya kay Lini. So, ang mangyari niyan, maging vice president na lang itong mga to. At hindi naman papayag si Lini na mag-vice president siya. Kailangan presidente yan ang tatakbuhin. Ngayon nga, unti-unti nang inayos yung mga partido na yan, mga kampihan, at ngayon, marami ang papunta sa partido ni actually wala pa namang definitive partido si BP Inday Sara, pero ang PDP Laban napaka-active dyan sa mga recruitment ng mga bagong members ng partido, at ito ang tutulong sa kampanya sigurado, itong mga member ng mga partido na ito. At ito nga, dito sa PDP Laban, sigurado naman susuporta yan kay BP Sara, at malamang yan ang dalhin yung partido. So malakas talaga ang partido ni BP Inday Sara, at ang dami mga sumusuporta na mga parallel na mga grupo na nangangampanya para kay BP Inday Sara. So napakalaking bagay kung sasama ka dyan. Kung ikaw ay congressman, malaking advantage. At dito unti-unting nag-i-exodus yung mga congressman papunta kay BP Inday Sara, dahil nga sa kaguluhan ni Martin Romualdez ni BBM, na ultimately ay magka-traiduran yan kasi sabi pa nga ni Tambaluslos na ayaw niyang gawing scapegoat. Yun, ikaw ang gumawa na paging scapegoat ni Saldico, ngayon ginagantihan ka na magiging scapegoat ka rin, kaya lalaban daw siya. So dyan pa lang, napakalaking tulong yan para kay Inday Sara. Kasi malamang yun nga, ito si Tambaluslos, maghahanap ito kung sinong partido ang kanyang sasamahan. Meron na siyang lakas, pero siguradong hati yung lakas, dahil nandyan nga si Gloria Arroyo na kakampi, napupunta kay Inday Sara, at yung mga partido na iba na maliliit, maghahanap ng coalition yun, at sigurado ako na maraming pupunta kay BP Inday Sara. Maraming gusto makipag-coalition. Ngayon pa nga lang, ang daming nag-signify ng kanilang interest na dito kay Inday Sara na kakampi. So, delikado talaga ang sitwasyon nila. At yung mga kongreso na may atraso, sigurado kay BBM yan. Doon yan kay BBM. So, mapupunta yan kay Linda Robredo in the long run. Kaya ang liberal, marami na rin mag-alisan dyan kung kakampi siya kay Bongbong Marcos na mortal na kaaway, ito si Lini. Pero kung titingin lang siya political future, pwede niya kagatin yan. At wala naman siyang panalo ni BP Inday Sara kung ang pag-usapan ay pagtakbo bilang presidente. Kaya yan ang mangyayari dyan. So meron na talagang exodus, marami nang gustong kumapi ni BP Inday Sara, dahil nga dito sa sigalot na nangyari between BBM and Martin Romualdez. So ganyan ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Ganyan, medyo magulo ang ating bayan, dahil nga dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, napiktuhan lahat. At itong pagplano nila ng mga politicians kung saan sila papaling in case kung darating na ang eleksyon, which is 2028, na napakalapit la. Kaya kumilos na sila ngayon. So ganyan ang nangyayari.
So, titingnan lang natin kung gaano karami yung pupunta kay VP Inday Sara at paano yung partido ni Martin. Paano siya tatayo. Kung si BBM lilipat sa mga dilawan na nakakasuka, sinukan nila, kinain pa pabalik. So, ganyan ang mangyari sa political scenario in the coming future. Pero medyo malayo pa naman ang eleksyon. Marami pa yung palitan. Ngayon gustong kumampi dito pero na-operan siguro ng something, napangakuhan, lilipat na naman. So, ganyan ang style ng mga politiko sa Pilipinas. So, nakikita natin na yung kampo ni VP Inday Sara ay palaki ng palaki. Despite the effort nila, halos tinudo na nila ang effort nila para masira si VP Inday Sara. At ito yung last part ng ginawa nila, yung last day, yung sell-in at saka yung ill-gotten wealth na napakahirap i-prove. Wala silang ebidensya dyan. Kaya hindi yan magprubahan. Meron din tayo mga remaining na mga congressman na hindi natin malaman kung saan papunta. So yun, namimili na lang sila dyan kay VP Inday Sara, kay Tambi. So may pera din naman si Tambi para ilaban. Lalaban yung mga congressman niya dyan. Dito na siya sa mga congressman, sa senador siguro, at ang yung presidente. Hindi ko alam kung sinong susuportahan ni Tambaluslos. So, ganyan ang naging sitwasyon ng politika sa atin. Pero yan, after a couple of months, simaymayan natin ulit para makikita natin ang direksyon ng ibang partido kung saan. Kaya nga si BBM ngayon, nagkukumahog talaga maghanap ng kanilang standard bearer. Hirap na hirap siya. Kasi walang kaya magpataob ni VP Inday Sara. Kahit na yung si Leni, sabihin nyo na malakas si Leni, pero subukan nyo yung actual voting. Sigurado yan, laglag yan. So, medyo mahaba na itong natin pinag-usapan. Salamat sa paglalo ninyo sa Justin Talk News PH. At salamat sa mga bagong viewers, nag-like, nag-share, and then nag-subscribe ito sa Justin Talk News PH. So maraming salamat sa inyo at good afternoon.